Minamahal na mga kababayan, ngayong umaga, hindi lamang ang Amerika kundi pati na rin ang Europa at Asya, ang buong pandaigdigang pamamahayag ay yumanig sa isang balitang nakagigimbal. Ang kagawaran ng paggawa ng Estados Unidos ay nagpatawag ng isang kagyat na pulong balitaan kaninang alas 10 ng umaga upang ianunsyo na sa loob ng nakalipas na 8 buwan, mahigit 3,500 sa mga pinakamahuhusay na dalubhasa ng Amerika ang umalis sa kanilang sariling bayan upang manirahan sa Pilipinas. Opo, mga ginigiliw na tagapakinig, hindi po kayo nagkamali ng dinig. Isang bansa na dating itinuturing na maliit at papaunlad pa lamang ay siya ngayong naging pinakaligtas na kanlungan para sa mga nangungunang intelektual ng bansang tinaguriang numero 1 kapangyarihan sa mundo. Nagkagulo ang buong silid pamahayagan sa Washington, D.C. Ang mga mamamahayag mula sa CNN, Fox News, New York Times, Japan Times at BBC ay nagsisiksikan upang itanong ang iisang katanungan, bakit Pilipinas? Isang senador ng Amerika na may bakas ng pag-aalala sa mukha na tila nagdamag sa pagpupuyat ang nagsalita sa harap ng kamera, kailangan nating aminin ito. Ang Pilipinas ay nagiging isang bagong huwaran para sa isang ligtas na kapaligiran, matatag na edukasyon, at isang malusog na buhay panlipunan. Ang kanilang mga ginagawa ay dapat pag-aralan ng buong mundo ng may buong pagpapakumbaba. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Isang bansa na dating nakilala sa pamamagitan ng kasaysayan ng digmaan, mga nagagandahang dalampasigan at makukulay na jeepney ay ngayon binabanggit bilang isang modelong bansa. Hindi pa diyan nagtatapos. Ang espesyal na ulat na inilabas ng Panig ng Amerika ay nagsiwalat ng isang detalye na mas nakagugulat. Sa mahigit 30,500 na umalis sa Amerika patungong Pilipinas, marami sa kanila ay mga inhinyero mula sa Massachusetts Institute of Technology, mga eksperto sa pananalapi na dating nagtrabaho sa Wall Street, mga dalubhasa sa biomedisina mula sa New York, at maging mga propesor mula sa mga pinakaprestihiyosong unibersidad sa Amerika. Isang mamamahayag na Hapones ang nagtanong ng may pagkamangha, posible kayang ang Pilipinas ay tahimik na nagiging bagong sentro ng karunungan sa Asya? Isang mamamahayag na Koreano ang naguguluhan. Bakit lilisanin ng mga dalubhasa ang isang mayamang bansa para magtungo sa Pilipinas? Anong mayroon doon na maaaring makahikayat ng husto upang baguhin ang kalahating siglong kalakaran ng pandarayuhan? Habang ang ibang mga bansa ay nalilito pa sa Pilipinas, ang tanawin sa Ninoy Aquino International Airport kagabi ay nagdulot ng ingay sa social media. Mahabang pila ng mga pamilyang Amerikano, dala-dala ang kanilang mga bagahe at maliliit na anak ang naghihintay upang dumaan sa proseso ng imigrasyon. Sa kanilang mga mukha, hindi pag-aalala kundi kaginhawahan ang mababakas. Isang pakiramdam na, ayon sa kanila, ay matagal na nilang nawala noong nasa Amerika pa sila. Kumalat sa social media ang isang video clip ng isang Amerikanong dalubhasa na pagkalabas pa lamang ng arrival hall ay nagsalita na sa nanginginig na boses. Hindi na kami babalik sa Amerika. Ang ligtas na buhay dito ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Sa ilalim ng video na iyon, libu-libong komento mula sa mga Pilipino ang bumuhos. Anong nangyayari? Bakit pinipili ng mga pinakamagagaling na Amerikano ang Pilipinas? Gaano na ba talaga kalakas ang Pilipinas ngayon? Lalong uminit ang kuwento nang ipakita ng mga satellite image na inilabas ng Reuters ang biglaang pagtaas sa bilang ng mga dumarating sa Naya sa isang antas na hindi pa nangyayari dati, kung saan karamihan ay mga propesyonal na may mataas na antas ng kasanayan. Sila ang mga taong sa loob ng maraming dekada ay laging naaakit ng Amerika. Ngunit ngayon, ang daloy ng pandarayuhan ay tuluyang bumaliktad, isang tunay na reverse migration shock. Hindi lamang ang pamamahayag ng Amerika ang natigilan, kundi pati na rin ang maraming ibang bansa. Isang pahayagan sa Alemanya ang naglathala ng isang malaking headline, Pilipinas, kung saan hinahanap ng mga Amerikano ang nawala sa kanilang sariling bayan. Ngunit ang pinakanakalilito sa mundo ay ang tanong na hanggang ngayon ay wala pang nakasasagot. Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit ang isang bansa sa Timog Silangang Asya ay nakapag-udyok sa napakaraming pamilyang Amerikano na talikuran ang kanilang mga trabaho
ang sahod na daan-daang libong dolyar bawat taon, at ang tinatawag na American Dream upang hanapin ang kanilang kapalaran sa arkipelagong ito? Ang sagot ay nagsisimula sa isang lalaki, isang Amerikano na dating ipinagmamalaki ng Silicon Valley, isang taong dating naniniwala na walang lugar sa mundo ang makapapantay sa Amerika. Isang ama na nasaksihan ang panginginig sa takot ng kanyang anak sa mismong lupaing itinuturing na pinakasibilisado sa mundo. Ang kanyang kwento ang naging unang hakbang na nagpasimula sa isang malaking alon, ang pagdagsa ng 3,500 Amerikano na umalis sa kanilang bayan patungo sa Pilipinas. Ngayon, pakinggan natin ang buong paglalakbay na iyon. Isang paglalakbay na gumulat sa mundo, nagpilit sa Amerika na muling suriin ang sarili, naging usap-usapan sa buong Asya, at ginawang posible ang mga bagay na tila imposible sa Pilipinas. Mga kababayan, ang taong nasa sentro ng baliktad na pandarayuhang ito ay hindi isang estranghero. Siya ang taong pinag-agawan noon ng mga nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa Amerika. Isang taong tinawag ng kanluraning pamamahayag bilang simbolo ng bagong henerasyon ng mga intelektual. Ang kanyang pangalan ay James Anderson. Si James ay nasa mga 40 taong gulang, ang rurok ng kanyang karera. Panahon kung kailan ang isang tao ay may sapat ng karanasan, ngunit puno pa rin ng sigasig. Ipinanganak siya sa kanlurang Amerika, lumaki sa isang pamilyang may katamtamang pamumuhay, matalino mula pagkabata, nakapasok sa unibersidad sa pamamagitan ng isang scholarship, at nagtapos ng may pinakamataas na karangalan sa larangan ng information technology. Pagkatapos niyang mag-aral, agad siyang kinuha ng isang malaking kumpanya sa Silicon Valley na may sahod na pangarap lamang ng marami sa buong buhay nila. Sa loob ng 20 taong pagtatrabaho sa lugar na tinaguri ang utak ng mundo, nakapaglakbay na si James sa mahigit 60 bansa, na imbitahang magsalita sa maraming malalaking kumperensya sa teknolohiya. Nakilala niya ang mga propesor na Hapones, nakipag-usap sa mga inhinyerong Aleman, nakipagtulungan sa mga siyentipikong Israeli, at maraming beses na nagtungo sa Tsina para sa teknikal na pagpapalitan. Akala niya ay sapat na ang kanyang nakita, sapat na ang kanyang nalakbay upang may kumpiyansang suriin ang mundo. Ang buhay ni James sa San Francisco, kung titingnan mula sa labas, ay halos perpekto. Mayroon siyang isang mabuting asawa na si Sarah, isang matalinong babae na nagtatrabaho bilang remote psychological consultant. Mayroon silang isang 10 taong gulang na anak na lalaki na si Mark, masunurin at mabait, itinuturing na kinabukasan ng pamilya. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa isang magandang bahay sa isa sa mga pinakatahimik na lugar sa San Francisco. Tuwing umaga, minamaneho ni James ang kanyang dekuryenteng sasakyan patungo sa kumpanya, nagtatrabaho sa isang makintab na gusaling salamin na papaligiran ng mga nangungunang isip sa teknolohiya sa mundo. Inisip niya na ito ang pinakaligtas at pinakasibilisadong lugar. Kung lalaki ang kanyang anak dito, magiging napakaganda ng kanyang kinabukasan. Ngunit ang buhay ay kakaiba. Minsan isang maliit na pangyayari lamang ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng isang tao. At ang pagbabago sa buhay ni James ay nagmula sa bagay na pinakakinatatakutan ng mga magulang sa Amerika, ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Si Mark, ang kanilang kaisa-isang anak, ang naging dahilan kung bakit napahinto at napaisip ang pamilya ni James sa lahat ng bagay. Sa mata ni James, si Mark ang kanyang buong mundo. Mahilig itong maglaro ng soccer, gustong-gusto ang mga laruang building blocks, at laging nakangiti na parang sikat ng araw sa tag-araw. Ngunit mula nang mangyari ang insidente, malapit sa kanyang paaralan, ang ngiting iyon ay nawala. Iyon ang unang pagkakataon sa buong buhay ni James na naramdaman niyang wala siyang magawa. Mula sa isang taong laging may kontrol sa lahat ng bagay, biglang napagtanto ni James na may isang bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang kapaligiran kung saan lumalaki ang kanyang anak. Gabi-gabi siyang nakaupo sa sofa, pinagmamasdan si Mark na hindi mapakali sa pagtulog, minsan ay nakakunot ang noo, minsan ay biglang napapabangon sa takot. Ang kanyang asawang si Sarah, tuwing inihahatid ang kanilang anak sa paaralan, ay parang pinipiga ang puso. Ang mag-asawa ay nabuhay sa takot, isang takot na hindi nila kailanman inakala.
Sinimulang suriin ni James ang kanyang buhay. 20 taong paglilingkod, isang mataas na posisyon, isang mataas na sahod, isang magandang bahay. Ngunit ano ang kapalit? Isang kapaligiran kung saan ang isang 10 taong gulang na bata ay hindi maaaring mag-isang pumunta sa parke. Isang lungsod kung saan ang mga bata ay hindi maaaring malayang tumawa at maglaro sa labas pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Isang lipunan kung saan ang kawalan ng kapanatagan ay unti-unting lumalaganap araw-araw. Minsan ay sinabi ni James sa isang matalik na kaibigan, "Nakapunta na ako sa mahigit 60 bansa. Ngunit wala pang lugar na nagdulot sa akin ng ganitong pag-aalala para sa kinabukasan ng sarili kong anak tulad ng Amerika ngayon." Ang mga salitang iyon, mga kababayan, ang siyang naging simula. Mula sa isang taong dating buo ang tiwala sa Amerika, unti-unting napagtanto ni James na may mga halaga na nawawala sa kanyang mga kamay. At pagkatapos, na parang isang himala, isang pagkakataon ang dumating, isang paanyaya para sa isang pakikipagtulungan mula sa Pilipinas. Isang destinasyon na dati ay itinuturing lamang ni James bilang isang pangalan sa mapa ng turismo, isang bansang hindi niya kailanman inakala na magpapabago sa kanyang buong buhay. Hindi niya alam na ang 14 na oras na paglipad patungong Pilipinas ay magiging tanda ng pinakadakilang paglalakbay sa kanyang buhay. Isang paglalakbay na mag-uudyok sa isang buong alon ng mga Amerikano na magtungo sa kapuluan ng Pilipinas. Bago tumuntong sa Pilipinas, si James, tulad ng karamihan sa mga Amerikano, ay mayroong isang baul ng mga lumang impormasyon tungkol sa bansa. Ang mga impormasyong iyon ay nagmula sa mga lumang pelikula, mga alanganing artikulo sa pahayagan, at mga sabi-sabi mula pa noong kabataan ng kanyang lolo. Sa isipan ni James, ang Pilipinas ay isang malayong lugar lamang, atrasado at malayo pa bago makasabay sa mundo. Tandang-tanda niya ang isang tanghali nang nakaupo siya kasama ang kanyang mga kasamahan sa kantina ng kumpanya. Sinabi niyang malapit na siyang magtungo sa Pilipinas para sa isang business trip. Agad na nagtawanan ang lahat. Isang kasamahan ang nagkibit-balikat, "Pilipinas? May sapat bang infrastruktura doon para sa mga pulong? Mag-ingat ka. Baka pagdating mo doon ay mawalan ka ng signal ng Wi-Fi." Isa naman ang nagbitiw ng mas mabigat na salita. "Narinig ko, puro tricycle at jeepney daw doon, magulo raw. Hindi ko maintindihan kung paano nabubuhay ang mga tao doon." Isang mas matandang kaibigan ang nagdagdag pa. "May pinsan ako na nakapunta na sa Pilipinas, isa lang ang sinabi niya, maganda pero mahirap. Sa tingin ko, 1 linggo ka lang doon, sapat na." Nakinig si James at ngumiti na lamang, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala rin siya sa ilan sa kanilang mga sinabi. Dahil maging siya ay hindi kailanman isinaalang-alang ang Pilipinas bilang isang lugar na dapat pagtuunan ng pansin. Sa imahinasyon ni James, ang Pilipinas ay may ilang paulit-ulit na imahe lamang. Mga kalyeng puno ng mga tricycle at jeepney, mga nagtitipong kainan sa bangketa, mga taong maliliit at masisipag ngunit may maraming paghihirap sa buhay, mga bahay na mabababa at magkakatabi, hindi maikukumpara sa mga nagniningning na lungsod ng Amerika. Inisip niya na ang Pilipinas ay kaakit-akit ngunit tiyak na hindi ito ang lugar para sa mga pandaigdigang dalubhasa sa teknolohiya, lalo na't hindi ito ang lugar na makapagbibigay ng kaligtasan, isang bagay na kahit ang Amerika ay nahihirapang makamit. Ang kanyang asawang si Sarah ay hindi rin naiba. Sa kanyang paningin, ang Pilipinas ay isang banyagang lupain, mainit ang klima, puno ng lamok, at pabago-bago ang panahon. Natatakot siya na baka hindi kayanin ni Mark, ang kanilang kaisa-isang anak, ang ganoong kapaligiran. Minsan niyang tinanong si James, "Sa tingin mo ba, ligtas na makalalabas ng bahay ang anak natin sa Pilipinas? Paano kung may mangyari?" Itinanong din ni James sa kanyang sarili ang tanong na iyon, at ang sagot niya noong panahong iyon ay hindi maganda. Kahit na natanggap niya ang paanyaya mula sa kumpanyang aning nin AI ng Pilipinas, mababa pa rin ang kanyang tingin dito. Akala niya, isa lamang itong bagong kumpanya, maliit ang sakop, at nangangailangan ng pakikipagtulungan sa Amerika upang mapabuti ang kanilang antas. Dahil sa kanyang isipan, ang mataas na teknolohiya ay umiiral lamang sa iilang lugar, Silicon Valley, Tel Aviv,
Tokyo, Seoul, Berlin at ang Pilipinas. Hindi niya kailanman itinuring ang Pilipinas bilang isa sa mga iyon. Isang matalik na kasamahan ang nagsabi ng pabiro, "James, kung pupunta ka sa Pilipinas, magdala ka ng mga gamot at kumuha ka ng insurance." Narinig ko, hindi raw katulad sa Amerika ang serbisyong medikal doon. Ang mga salitang iyon, kung babalikan ngayon, ay isang kabalintunaan ng tadhana. Dahil ang mismong serbisyong medikal, makalipas ang ilang linggo, ang naging pinakamalaking pagkabigla kay James. Ngunit sa panahong iyon, naniniwala pa rin si James na pupunta lamang siya sa Pilipinas upang tingnan, makipagpulong ng kaunti at bumalik sa kanyang nakasanayang buhay. Hindi niya kailanman naisip na ang isang bansang itinuring niyang maliit ay mayroong mas modernong infrastruktura kaysa sa maraming lungsod sa Amerika. Isang bansang inakala niyang mahirap pa ay nagpapahintulot sa mga bata na mag-isang pumasok sa paaralan sa gabi nang hindi kailangan ng magulang na kasama. Isang kapaligiran na inakala niyang kulang sa kaginhawahan ay mayroong isang sopistikadong sistema ng teknolohiyang AI na gumagana ng mas maayos kaysa sa lugar na itinuturing na sinilangan ng artificial intelligence. At higit sa lahat, isang lugar na dati niyang minamaliit ang magbibigay sa kanyang anak ng kapayapaan na hindi maibigay ng Amerika. Ngunit noon, hindi pa iyon alam ni James. Sa kanyang puso, mayroon lamang pag-aalinlangan. Bago ang kanyang paglipad, nag-aayos ng bagahe si Sarah na puno ng pag-aalala. Si James naman ay nagbukas ng Google Maps upang tingnan ang mga kalye sa Pilipinas at habang tinitingnan niya, lalo siyang nalilito. Naisip niya, saan kaya ako pupunta? Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang araw, lahat ng kanyang mga maling akala ay madudurog at ang Pilipinas, ang bansang dati niyang minamaliit, ay magpapayuko sa kanya sa paghanga. Mga kababayan, may mga sandali sa buhay ng isang tao na tila napakaliit ngunit sapat na upang baguhin ang isang buong pamilya at maging magbukas ng isang bagong kabanata na hindi natin inaasahan. Para kay James, ang sandaling iyon ay dumating isang hapon ng Martes, isang ordinaryong hapon na nagpabago sa kanyang buong buhay. Noong araw na iyon, katatapos lamang ni James sa isang mahaba at nakapapagod na pulong. Habang tumatayo siya mula sa kanyang upuan, nagring ang kanyang telepono. Si Sarah ang tumatawag. Sa unang 3 segundo pa lamang, naramdaman na ni James ang panlalamig. Nanginginig ang boses ni Sarah. "James, tumawag ang paaralan ni Mark. Mayroong delikadong sitwasyon malapit sa paaralan. Kailangang sunduin agad ng mga magulang ang kanilang mga anak." Tila pinipiga ang puso ni James. Paulit-ulit siyang nagtanong, "Anong panganib? May nasaktan ba? Ayos lang ba si Mark?" Ngunit si Sarah ay paulit-ulit lamang na nagsasabing, "Hindi nila sinabi ng malinaw, basta kailangan daw nating pumunta agad." Nagmamadaling lumabas si James papunta sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't nahirapan siyang ipasok ang susi. Ang 20 minutong biyahe mula sa kumpanya patungo sa paaralan noong araw na iyon ay parang isang buong buhay. Ang tarangkahan ng paaralan ni Mark ay napapaligiran na ng 5 sasakyan ng pulis, kumikislap ang mga pula at asul na ilaw, at may mga helicopter na umiikot sa himpapawid. Ang mga magulang ay nagkukumpulan, maputla ang kanilang mga mukha, hawak ang kanilang mga telepono habang nanginginig. Nakipagsiksikan si James sa mga tao, ang kanyang puso ay parang sasabog. Isang guro ang naglabas kay Mark. Mahigpit na hawak ng bata ang kamay ng kanyang kaibigan, maputla ang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, hindi makapagsalita. Habang dinadala niya ang kanyang anak sa sasakyan, naramdaman ni James na parang nabibiyak ang kanyang puso. Ang bata na karaniwang walang tigil sa kadaldalan ay hindi man lang makapagsalita ngayon. Noong gabing iyon, nang buksan niya ang telebisyon, nalaman ni James na isang malubhang insidente ang nangyari malapit sa paaralan, 3 bloke lamang ang layo. Ang lugar sa paligid ay inilikas, may mga reporter sa lugar, at may mga dilaw na tape na nakapalibot. Nagtapos ang tagapagbalita sa isang pangungusap na hindi kailanman malilimutan ni James. Sa kabutihang palad, walang estudyanteng naapektuhan. Ang 2 salitang sa kabutihang palad ay parang walang kabuluhan. Noong gabing iyon, nanaginip ng masama si Mark. Bigla siyang napabangon, sumisigaw, at basang-basa ng pawis.
Halos 1 oras bago niyakap ni James ang kanyang anak hanggang sa kumalma ito. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan ni James ang pakiramdam na hindi dapat maranasan ng isang 10 taong gulang na bata ang ganitong mga takot. Kinabukasan, pumasok si James sa kumpanya na gulong-gulo ang isip. 3 sa kanyang mga kasamahan, na mga ama at ina rin na may maliliit na anak, ay nasa parehong sitwasyon. Sa oras ng tanghalian, isang kasamahan ang mahinang nagsalita. Nakapagdesisyon na ako, dadalhin ko ang aking pamilya sa Canada. Hindi ko na kayang palakihin ang aking anak dito. Sumingit naman ang isa. Akala mo hindi ko pa naisip iyan? Pinag-iisipan na naming mag-asawa na umalis sa Amerika. Tuwing inihahatid ko ang aking anak sa paaralan, parang iniiwan ko siya sa isang lugar na hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Natigilan si James, walang nagsasalita. Ngunit lahat sila ay nagkakaintindihan sa iisang bagay. Ang kawalan ng kapanatagan ay naging bahagi na ng buhay sa lugar na itinuturing na pinakasibilisado sa mundo. Noong gabing iyon, magkatabing nakaupo ang mag-asawang James sa kanilang sala, ngunit ang hangin ay parang mabigat. Nagsalita si Sarah na may namumulang mga mata. Mahal, tuwing inihahatid ko ang ating anak sa paaralan, umaasa lang akong marinig ang pagbukas ng pinto sa hapon. Buong araw akong naghihintay sa tawag sa telepono, naghihintay sa kung anuman, hindi ko na kayang isipin pa. Hinawakan ni James ang kamay ng kanyang asawa. Alam niyang natatakot ito, ngunit maging siya ay hindi naiiba. Kahit na nakikipagpulong siya sa mga kliyente, laging may nakabitin na takot sa kanyang puso. Ligtas kayang makakauwi ang anak ko? 1 linggo pagkatapos, nagpatawag ng isang kagyat na pulong ang paaralan ni Mark. Pinahigpit nila ang mga panuntunan sa seguridad, nilimitahan ang mga taong pumapasok at lumalabas, nagsagawa ng mga evacuation drill, at kinontrol ang mga magulang. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi ang mga regulasyong iyon. Ang nakakatakot ay ang mga mata ng mga magulang sa paligid. Sa 10 tao, 3 ang nagsasabing pinag-iisipan nilang lumipat sa ibang estado. May mga pamilyang nag-iisip na pumunta sa Europa at may ilan na diretsahang nagsabi, gusto kong umalis sa Amerika. Umuwi si James, binuksan ang kanyang laptop at nanginginig na nag-type sa search bar, pinakaligtas na bansa para palakihin ang anak. Lumabas ang maraming listahan, maraming pamilyar na pangalan, ngunit ang nagpatigil kay James ay ang pangalang nasa unahan ng maraming ranggo. Pilipinas. Isang bansang dati ay hindi niya pinapansin. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ito na parang isang paalala na minsan, ang buhay ay nagbubukas ng mga bagong pinto mula sa mga lugar na itinuturing nating banyaga. Sakto sa oras na abala si James sa pag-iisip, dumating ang isang email mula sa Pilipinas. Isa itong paanyaya para sa isang pakikipagtulungan mula sa isang kumpanya ng AI security na nakabase sa Bonifacio Global City. Nagmungkahi sila ng isang online na pulong upang talakayin ang isang proyektong may kinalaman sa isang matalinong sistema ng pagsubaybay. Nagulat si James nang basahin niya ang email. Pilipinas, teknolohiya ng AI security. Ito ay isang nakatutuwang pagkakataon. Sa gitna ng pagkalito ng kanyang pamilya tungkol sa kaligtasan, ang Pilipinas, isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, ay nag-aalok ng isang oportunidad. Noong gabing iyon, sinabi ni James sa kanyang asawa, sa tingin ko, dapat tayong pumunta sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Para saan? Tiningnan ni James ang kanyang asawa, pagkatapos ay si Mark na natutulog. Upang tingnan kung may lugar na makapagbibigay sa ating anak ng ibang buhay, iyon ang unang hakbang, isang maliit na binhi na sapat upang baguhin ang buong kapalaran ng kanyang pamilya na nagdala sa kanila sa Pilipinas. Mga kababayan, madalas nating marinig na ang unang impresyon ay maaaring magpabago sa pananaw ng isang tao sa isang bansa. At para kay James, ang sandaling paglabas niya sa pinto ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ang siyang nagpatigil sa kanya. Ang 4 na oras na biyahe sa eroplano ay parang walang katapusan, pagod na pagod si Mark. Si Sarah ay walang tigil sa pagbuntong hininga at si James mismo ay sabik ngunit kinakabahan. Puno ang kanyang isipan ng mga haka-haka tungkol sa isang lugar na papaunlad pa lamang na may iba't ibang uri ng kaguluhan na kanyang narinig. Hindi niya alam na sa loob lamang ng 10 minuto
Lahat ng kanyang mga maling akala ay dudurugin ng Pilipinas ng walang awa. Pagkahinto ng eroplano, bumukas ang pinto at isang mainit na hangin na katangian ng timog ang sumalubong sa kanila. Napapikit si James habang tinitingnan ang mahabang pasilyong salamin patungo sa lugar ng imigrasyon. Maliwanag ang mga ilaw, makintab ang pasilyo, at malinaw ang mga impormasyon sa electronic board sa dalawang wika. Mahinang bumulong si Sarah. Wow, ang linis naman dito, mahal. Hindi pa nakasasagot si James nang sumigaw si Mark. Tatay, may wifi, ang lakas ng signal. Iyon ang unang sorpresa. Sa mga paliparan sa Amerika, madalas ay mabagal ang wifi at hindi man lang makapag-upload ng isang larawan. Ngunit sa Pilipinas, pagbukas pa lamang ng bata sa kanyang aparato, agad itong nakakonekta. Pagdating sa immigration counter, napansin ni James ang isang mahabang pila ng mga turista. Ngunit ang nakapagpagulat sa kanya ay walang nagsisiksikan, nagsisigawan o nagtutulakan. Ang mga Pilipino ay nakapila ng maayos, dahan-dahang gumagalaw at mahinang nag-uusap. Ang mga opisyal ng imigrasyon ay nakasuot ng puting uniforme. May mga name tag sa kanilang leeg at may magiliw na ngiti. Ang kanilang Ingles ay napakalinaw kaya't kinailangan pang tingnan ni James ang kanilang mga name tag upang matiyak kung Pilipino nga ba sila. Sa loob ng 5 minuto natapos ang proseso, napakabilis kaya't inakala ni James na napunta siya sa maling linya para sa mga priority guest. Nagtaka si Sarah, hindi pa ako nakaranas ng ganito kabilis at kaayos na proseso ng imigrasyon. Paglabas sa lugar ng mga bagahe, natigilan ang buong pamilya sa kanilang nakita. Isang napakaliwanag na paliparan, maayos, at malinis kaya't ang sahig ay parang salamin. Ngunit ang tunay na nakapagpagulat sa kanila ay ang katahimikan at kaayusan. Walang sumisigaw, walang nagmamadali, walang lasing, walang nag-aaway mga bagay na halos araw-araw na nakikita ni James sa mga paliparan sa Amerika. Pagkalakad ng ilang hakbang, nakita nila ang isang grupo ng mga kabataang boluntaryo na nakasuot ng asul na uniforme, tinutulungan ang isang pamilyang Hapones na mahanap ang kanilang daan. Ang batang babaeng boluntaryo ay may magiliw na ngiti, magalang at matatas mag-Ingles. Tahimik na pinagmasdan ni James, hindi dahil sa galing niyang magsalita, kundi dahil sa kanyang kasipagan at kabaitan na bihira nang makita. Pagdating sa sakayan ng taxi, tuluyan nang napahanga si James. Walang nanghihila, walang kumakalabit upang mag-alok ng sakay. Ang mga sasakyan ay nakapila ng maayos, magalang ang mga driver at malinaw na nakapaskil ang mga presyo. Sa tabi, mayroon pang isang smart ticket vending machine para sa bus at ang mga gabay ay nasa wikang Filipino at Ingles. Nagtatakang nagtanong si Mark, "Tatay, bakit walang sumisigaw dito tulad sa mga paliparan sa Amerika?" Napatawa si James, "Hindi ko rin alam, anak." At isa pang bagay ang nakapagpagulat sa buong pamilya. Isang guide ang lumapit at nagtanong sa matatas na Ingles, "Kailangan niyo po ba ng metro papuntang sentro o taxi?" "Mas mabilis po ang metro." Napanganga si James. "May metro na pala mula sa paliparan dito?" Ngumiti ang binatang empleyado. "Opo, meron po. Napakaginhawa po nito para sa paglalakbay sa loob ng lungsod. 2 minuto lang po ang pagitan ng bawat biyahe." Tiningnan ni James ang istasyon ng metro na itinuro. Isang modernong istruktura, malinis at maliwanag na may malinaw na mga karatula na hindi naiiba sa mga istasyon ng tren sa Tokyo o Seoul na kanyang napuntahan. Pagbaba sa lugar ng metro, sunod-sunod ang pagkamangha. Maayos ang pasilyo, makintab ang sahig na bato, at may mga guwardiyang nakatayo sa kanilang mga puwesto. Lahat ay pinatatakbo ng mga automatikong makina. Ang mga anunsyo ay maririnig sa wikang Filipino, pagkatapos ay sa malinaw na Ingles. Nanlaki ang mga mata ni Mark. "Tatay, akala ko po, maliit at simple lang ang Pilipinas." Hindi sumagot si James. Nakatitig siya sa mga bagay sa kanyang harapan. Ang sistema ng automatikong mga pintong salamin, ang LED screen na nagpapakita ng eksaktong oras ng tren, ang daanan para sa mga taong may kapansanan. Ang mapa ng metro ay napakadaling intindihin kaya't kahit isang bata ay mababasa ito. At ang mga taong magalang na nagbibigayan sa pag-akyat sa tren, lahat ay salungat sa kanyang mga maling akala na dala niya mula sa Amerika. Nang dumating ang tren,
maayos na sumakay ang lahat. Umupo si Mark sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang lungsod na unti-unting lumilitaw sa ilalim ng mga ilaw ng gabi. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang pumasok sa puso ni James. Pakiramdam na hindi siya nasa isang papaunlad na bansa, kundi sa isang lugar na moderno, ligtas, at may sariling kaayusan, isang kaayusan na matagal nang nawala sa Amerika. Inilagay ni Sarah ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang asawa. Nakikita mo ba? Ibang-iba ang lahat dito sa ating inaakala. Tumango si James. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa tanawin sa labas. Naisip niya, hindi magiging simple ang paglalakbay na ito tulad ng ating inaakala, Sarah. At tulad ng kanyang kutob, naghanda ang Pilipinas na magbigay sa kanila ng mga bagay na mas nakagugulat pa, mga kababayan, kung ang pagtapak sa paliparan ay nagdulot ng pagkabigla sa mga maling akala ni James at ng kanyang pamilya, ang tanawin sa labas ng bintana ng metro habang umaalis ang tren mula sa istasyon ng NAIA ang siyang pinakamatinding dagok sa lahat ng kanilang inakala tungkol sa Pilipinas. Ang tren ng metro ay tahimik na dumadaos-dos sa riles. Walang pagyanig, walang ingay. Nakadikit ang mukha ni Mark sa bintana, nakanganga na parang nilulunok ang bawat liwanag sa labas. Si Sarah naman ay walang tigil sa paglingon, nanlalaki ang mga mata na parang isang batang unang beses makakita ng fireworks. At si James, tahimik siyang nakatingin sa lungsod na unti-unting lumilitaw sa kanyang harapan na may pakiramdam na sa loob ng maraming taon ng paglalakbay sa mahigit 6 na bansa, hindi pa niya naramdaman. Sa labas ng bintana, nagniningning ang Metro Manila. Ang mga matataas na gusali ay magkakasunod na umaabot sa kalangitan, hindi lamang iilan, kundi isang buong modernong urban landscape na may pagmamalaki. Nagbabago ang kulay ng mga LED na ilaw mula berde patungong pula, mula lila patungong dilaw. Ang mga condominium, opisina at mga shopping center ay nagliliwanag sa kalangitan na parang sinasabing ibang-iba na ang Pilipinas ngayon. Kinusot ni James ang kanyang mga mata. Akala niya ay nagkakamali siya ng tingin. Sa kanyang alaala, ang Pilipinas ay puro mabababang bubong lamang, mga nagsisiksikang tricycle at jeepney at makikitid na kalye. Ngunit ngayon, sa kanyang harapan ay malalawak na kalsada, malinaw na mga linya, matatalinong traffic light at mga flyover na kurbadong parang sutla sa ilalim ng mga ilaw. Ang mga bagong urban development ay hindi naiiba sa Seoul o Singapore. Patuloy na dumadaan ang metro sa mga lugar na nagpapahanga sa pamilya ni James. Hindi ka panipaniwala. Napakaganda. Diyos ko, ito ba talaga ang Pilipinas? Tumingin si Sarah sa bintana at bumuntong hininga. James, sa tingin ko, mali tayo sa paghusga sa Pilipinas. Hindi nagsalita si James. Nakatingin siya sa isang espesyal na istruktura. Isang elevated expressway na tumatakbo kahilera ng metro. Maliwanag ang mga ilaw sa kalsada, may mga punong nakatanim sa magkabilang gilid, walang basura, walang gulo, walang kaguluhan na karaniwang makikita sa mga sobrang siksikang lungsod. Iyon ang isang bagay na kahit maraming lungsod sa Amerika ngayon ay hindi na kayang mapanatili. Nang dumaan ang tren sa isang malaking urban development, sumigaw si Mark, "Tatay, may lawa, may fountain, at may soccer field pa." Sa ibaba, may mga grupong tumatakbo, nagbibisikleta at naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Ang mga matatanda ay mahinang nag-uusap, ang mga bata ay naglalaro ng walang sigawan, walang nag-aaway, walang tensyon na karaniwang makikita sa mga malalaking lungsod sa kanluran. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni James ang isang lungsod na may mahigit 10 milyong katao ngunit may kakaibang kapayapaan. Habang papalapit ang metro sa sentro, lalong napahanga si James. Sa kanyang harapan ay mga nagtataasang gusali na parang mga haligi ng liwanag. Ang mga logo ng malalaking korporasyon ay makikita mula sa malayo, hindi naiiba sa Manhattan o Chicago. Ngunit may isang bagay na mas nakapagpatigil kay James, ang kalinisan ng sistema ng transportasyon. Sa ilalim, walang nakakalat na basura. Ang mga tao ay humihinto sa tamang linya sa traffic light, hindi nagsisiksikan, hindi lumulusot. Lahat ay napakaayos kaya't napabulong siya. Sana ganito rin sa San Francisco. Mahinang sumandal si Sarah sa balikat ng kanyang asawa. "Nakikita mo na?
Hindi katulad ng anumang inakala ko. Bumuntong hininga si James na parang isang taong nakatuklas ng isang napakalaking bagay. Sa loob ng 20 taon, inakala niyang ang Pilipinas ay isang lugar na malayo pa bago makasabay sa mundo. Ngunit tila ang mundo ay masyadong mabilis na tumakbo. Samantalang ang Pilipinas ay tumatakbo sa tamang direksyon. Huminto ang metro sa isang sentral na istasyon, bumukas ang pinto at bumaba ang pamilya ni James na may pagkamangha na parang naligaw sa isang science fiction na pelikula. Napakalawak ng istasyon, mataas at makintab ang kisame at malamig ang hangin mula sa centralized air conditioning system. Lahat ay napakalinis kaya't makikita nila ang kanilang mga anino sa sahig. Isang electronic information board ang nagpapakita ng mga salitang maligayang pagdating sa lungsod ng Maynila. Natigilan si James, 4 na salita lamang, ngunit nagdulot ito sa kanya ng kakaibang damdamin. Lumapit si Mark. Tatay, nasa Pilipinas na talaga tayo. Ngumiti si James at ginulo ang buhok ng kanyang anak. Oo, anak, at tila nakikita ko na ang kinabukasan ng ating pamilya dito. Hindi niya alam na ang mga nakagugulat na bagay na kanyang naranasan ay simula pa lamang. Inihanda pa ng Pilipinas para sa kanyang pamilya ang maraming iba pang sorpresa na mas malaki, mas malalim at sapat upang baguhin ang kanilang buong buhay. Mga kababayan, kung ang infrastruktura ng lungsod ay nakapagpamangha kay James, ang mga Pilipino mismo ang siyang nakakuha ng kanyang puso mula pa sa mga unang sandali. Pagkaalis sa sentral na istasyon ng metro, hila-hila ng pamilya ni James ang kanilang mga maleta patungo sa hotel na kanilang nibook sa Makati. Inakala niya na ito ay isang simpleng lugar lamang na ayon sa isang papaunlad na bansa na kanyang inisip. Ngunit nang tumayo sila sa harap ng lobby ng hotel, muntik nang mabitawan ni James ang kanyang maleta. Isang matangkad na gusali, makintab ang mga salamin, malumanay ang dilaw na ilaw at automatikong bumukas ang pinto upang salubungin sila. Hindi ito naiiba sa mga mararangyang hotel na tinuluyan ni James sa kanyang mga business trip sa Europa. Pagpasok sa loob, ang unang naramdaman nila ay hindi ang karangyaan, kundi ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Isang batang receptionist, maliit ang pangangatawan, ang ngumiti ng malumanay na parang sikat ng araw sa umaga. Yumuko siya at bumati. Magandang gabi po, sir, ma'am. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Ikinagagalak ko po kayong tulungan. Ang kanyang Ingles ay malinaw, maayos ang pagkakabigkas, at tumpak ang accent kaya't kinailangan pang tingnan ni James ang kanyang name tag upang makasiguro. Bumulong si Sarah, hindi ko inakala na ganito sila kahusay mag-Ingles. Maingat na ipinaliwanag ng receptionist ang bawat hakbang, hindi nagmamadali, hindi malamig tulad sa maraming ibang lugar sa mundo. Marahan pa siyang yumuko upang batiin si Mark. Hello bata, napagod ka ba sa biyahe? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay ate ha? Nag-aalangang sumagot si Mark sa Ingles habang si Sarah naman ay natigilan. Sa Amerika, bihira na ang mga empleyado ng hotel na nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa mga bata. Pagkatapos ng ilang simpleng proseso, isang mas matandang security guard ang lumapit, nakangiti at may magiliw na boses. Tulungan ko na po kayo sa mga bagahe, pamilya. Galing pa po kayo sa malayong biyahe. Yumuko siya upang buhatin ang mga maleta na parang isang mahalagang bagay. Ang kanyang mabagal at maingat na kilos ay nagdulot kay James ng isang hindi inaasahang init ng damdamin. Sa loob ng elevator, nagtanong ang security guard ng ilang simpleng tanong. Unang beses niyo po ba dito sa Pilipinas? Nak, masaya po dito. Kapag may oras kayo, dalhin niyo ang bata sa Ayala Triangle Gardens. Siguradong mag-enjoy kayo. Simpleng mga salita lamang ngunit napangiti si James. Sa loob ng maraming taon ng kanyang paglalakbay, bihira siyang makatagpo ng isang taong tunay na palakaibigan. Ang silid ng hotel ay nasa mataas na palapag. Pagbukas ng pinto, tila hiningal ang tatlo. Maluwag ang silid, puting-puti ang kama, may mga kasangkapang gawa sa kahoy at isang malaking bintanang salamin na tanaw ang sentro ng lungsod, kung saan ang mga ilaw ay kumakalat na parang isang ginintuang tela. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni James at mahinang nagsalita. Akala ko sa isang simpleng lugar lang tayo tutuloy, ngunit ang gandang ito ay higit pa sa aking inaasahan. Tumango si James.
may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi ang karangyaan ang nakapagpamangha sa kanya, kundi ang pagiging sopistikado at kabaitan ng mga Pilipino. Isang bansang inakala niyang mahirap at mabagal pa. Ngunit mula sa paliparan hanggang sa metro at hotel, saan man siya magpunta, nakikita niya ang pagiging maalalahanin, malumanay at mahinahon, walang nagmamadali, walang nagagalit, walang nagpapakita ng pagiging superior tulad sa maraming lugar na kanyang napuntahan. Ang mga Pilipino, mula sa receptionist hanggang sa security guard, ay mayroong isang bagay na napaka-espesyal, mabait, magalang at marunong magmalasakit sa iba. Tumakbo si Mark sa balkonahe, tinitingnan ang nagniningning na lungsod. Tatay, ang ganda dito. Tumayo si James sa tabi ng kanyang anak. Pinagmamasdan ang mga maliwanag na kalsada, ang mga taong naglalakad ng payapa sa ibaba. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang nawala sa Amerika. Oo, anak, mahinang sagot ni James. Hindi ko rin inakala na ganito pala ang Pilipinas. Hindi niya alam na ang mga nakita ng kanyang pamilya ay simula pa lamang. Mayroon pang maraming bagay ang Pilipinas na magpapahanga sa kanila, mas malaki at mas malalim. Mga kababayan, kung ang infrastruktura ng lungsod ay nakapagpagulat kay James at ang pagiging maalalahanin at mabait ng mga Pilipino ay nakapagpaantig sa kanya, ang kaligtasan para sa mga bata sa Pilipinas ang siyang pinakamalaking pagkabigla. Isang pagkabigla na sapat upang baguhin ang buong buhay ng isang ama. Noong gabing iyon, pagkatapos mag-check-in sa hotel at magpahinga ng kaunti, nagpasya ang pamilya na pumunta sa isang kalapit na supermarket upang bumili ng tubig at ilang maliliit na bagay. Ang paglalakad ay 5 minuto lamang, ngunit ang 5 minutong iyon ay nagbukas ng isa sa mga sandaling nagpatigil sa kanila. Habang tumatawid sila sa kalsada, nakita nina James at Sarah ang 3 batang nasa elementarya, may mga bag sa likod at may hawak na mga pagkain. Nagtatawanan sila habang nag-uusap. Walang magulang na kasama, walang tagabantay, walang anumang takot. Ang mas kapansin-pansin, halos alas 7 na ng gabi noon. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni James at mahinang nagtanong, "Nakikita mo ba ang nakikita ko?" Mga batang naglalakad mag-isa sa labas sa gabi. Hindi sumagot si James. Nakatingin lamang siya sa 3 bata habang papalayo sila sa kanto. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanya, pagkamangha, pagkaantig at pananabik. Dahil sa Amerika, kapag ang isang bata ay lumabas ng bahay pagkatapos ng alas 6 ng gabi nang walang kasamang matanda, sapat na iyon para magpanik ang mga magulang. Pagpasok sa supermarket, mas lalo pang nagulat ang pamilya ni James. Maraming namimili, iba't ibang edad. Mga empleyado ng opisina na pauwi na, mga ina na abala sa pagpili ng mga bilihin, mga estudyanteng nakasuot ng uniforme na nakapila para magbayad, mga batang naglalaro sa tabi ng mga candy. Lahat ay napaka-normal, walang pag-aalala, walang tensyon sa mukha, walang mga magulang na binabantayan ang bawat hakbang ng kanilang mga anak. Maging si Mark, na isang napakasensitibong bata, ay nagtaka, "Tatay, bakit ang mga bata dito ay malayang nakakapaglaro? Sa atin, hindi tayo pwedeng mag-isa na ganito." Ginulo ni James ang buhok ng kanyang anak. Hindi alam kung ano ang isasagot. Nagsimula na niyang maramdaman ng malaking pagkakaiba. Sa Pilipinas, ang normal ay isang luho para sa mga batang Amerikano. Pauwi sa hotel, nakita nila ang mga grupo ng mga estudyante sa high school na galing sa kanilang mga klase. May mga naglalakad, may mga nagbibisikleta, may mga naghihintay ng bus. May isang batang babae na nag-iisa, may suot na earphones, at may kausap sa telepono. Napakakomportable, walang takot, walang nag-aalala, walang pumapansin, dahil iyon ang normal na pamumuhay doon. Napaluha si Sarah habang pinagmamasdan ang eksenang iyon. Posible kayang mali ang lugar na tinitirhan natin sa buong buhay natin? Naisip niya. Kinabukasan, isa na namang sorpresa ang naghihintay sa kanila. May pulong si James sa kumpanya ng kanyang partner. Kaya't dinala ni Sarah si Mark sa Ayala Triangle Gardens, isang malaking parke na hindi kalayuan sa hotel. Ang parke sa umaga ay napakatahimik, may banayad na hangin at maririnig ang kaluskos ng mga dahon. May mga matatandang nag-eehersisyo, mga kabataang tumatakbo at ilang pamilyang naglalaro ng badminton.
Ngunit ang tunay na nakapagpagulat kay Sarah ay ang lugar para sa mga bata. 10 mga bata, mula sa maliliit hanggang sa malalaki, ang naglalaro ng soccer, nag-slide at nag-swing na may malakas na tawanan. Walang nag-aaway, walang matandang sumisigaw, walang mukhang may takot. Tiningnan ni Sarah si Mark at mahinang nagtanong, "Gusto mong maglaro?" Tumango ang bata, tumakbo papunta sa soccer field at agad na nakisali sa mga bagong kaibigan kahit hindi siya marunong mag-Filipino. Isang batang Pilipino ang nagpasa ng bola kay Mark at ngumiti. Medyo alanganin ang pagsipa ni Mark, ngunit puno ng sigla. At ganoon na lamang sila naglaro na parang matagal na silang magkakakilala. Pinanood ni Sarah ang kanyang anak na may halo-halong saya at pagkaantig. Nakita niyang muling ngumiti ng malaki si Mark, isang ngiti na hindi na niya nakita mula noong insidente sa paaralan sa Amerika. Nang matapos ni James ang kanyang trabaho at bumalik, ikinuwento sa kanya ni Sarah ang lahat. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya, "Pinanood ko ang ating anak na maglaro. Alam mo ba, masaya ako pero nasasaktan din dahil naiintindihan ko na matagal nang nabuhay ang ating anak sa takot na hindi niya dapat maranasan." Natigilan si James. Noong hapong iyon, gumawa pa si Mark ng isang bagay na mas lalong nakapagpagulat kay James. Sinabi ng bata, "Tatay, gusto kong maglaro sa parkeng ito araw-araw. Ang babait ng mga kaibigan ko dito. Masaya ako." Isang simpleng pangungusap, ngunit para kay James, para itong isang direktang tama sa puso ng isang ama. Marahil ay hindi pa niya nakita si Mark na ganito kabilis na umangkop sa isang lugar. Noong gabing iyon, habang nakatingin sa labas ng bintana ng hotel, nakita ni James ang mga estudyanteng pauwi pa rin mula sa paaralan malapit sa 10:00 ng gabi. May mga ngiti pa rin, payapa pa rin, at isang napaka-ordinaryong buhay. Bumuntong hininga siya at nagtanong sa sarili, ito na kaya ang hinahanap natin sa loob ng maraming taon? Ang bagay na hindi maibigay ng Amerika sa kabila ng lahat ng sibilisasyon at modernidad nito sa isang 10 taong gulang na bata. At sa sandaling iyon, sumagi sa isip ni James ang unang ideya. Marahil ang Pilipinas ay hindi lamang isang destinasyon. Ang Pilipinas ay maaaring maging ang kinabukasan. Mga kababayan, kung ang mga unang araw sa Pilipinas ay unti-unting nagpabago sa pananaw ni na James at ng kanyang pamilya dahil sa mga bagay na higit pa sa kanilang inaasahan, ang unang araw ng pagtatrabaho ni James sa aning Nin AI Philippines ang siyang tunay na pagbabago na nagpatulala sa kanya. Noong umagang iyon, maagang gumising si James. Hindi niya kailanman inakala na magiging ganito siya kasabik para sa isang pulong. Tinahak niya ang malilinis at magagandang kalsada ng Bonifacio Global City, kung saan ang mga modernong gusali ng opisina ay magkakatabi na parang mga haligi ng liwanag sa kalangitan. Maaga pa, ngunit ang mga tao ay abala na sa kanilang trabaho. Ang mga empleyado ng opisina ay nakasakay sa mga motorsiklo, dekuryenteng sasakyan at bisikleta. May mga grupo ng mga inhinyero na may mga laptop na nagtatawanan sa harap ng mga kumpanya ng teknolohiya. Sa harap ni James ay ang gusali kung saan siya magtatrabaho. Hindi gaanong kalakihan, hindi magarbo, ngunit mayroong sopistikadong anyo ng isang modernong sentro ng pananaliksik. Berdeng salamin, simpleng logo, mga gabay sa 2 wika, at mga guwardyang nakasuot ng malinis na uniforme. Pumasok siya at agad na naramdaman na parang nasa isang mataas na sentro ng teknolohiya sa Japan o Germany. Makintab ang pasilyo, moderno ang silid-pulungan at maayos ang bawat kagamitan sa mesa. Sa dingding ay nakasabit ang isang mapa na nagpapakita ng mga data center at matatalinong sistema ng pagsubaybay na pinamamahalaan ng kumpanya. Nang lumapit ang kinatawan ng kumpanya, si Ginoong Huang, upang makipagkamay kay James, ang unang napansin ni James ay ang kanyang pagiging magalang at profesional na kilos. Matatas mag-Ingles si Ginoong Huang, natural ang kanyang tono na parang isang katutubong nagsasalita. "Maligayang pagdating sa Pilipinas, James. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aming laboratorio. Sana ay handa ka ng mabigla." Ngumiti si James. Iniisip na iyon ay isang simpleng pagbati lamang, ngunit hindi. Iyon ay isang babala para sa isang tunay na pagkabigla. Nang bumukas ang pinto ng laboratorio, natigilan si James.
Sa kanyang harapan ay isang espasyo na dati ay nakikita lamang niya sa mga sentro ng pananaliksik sa Silicon Valley. Mga screen na nakakabit sa dingding, mga server na tahimik na tumatakbo, mga control panel na nagpapakita ng real-time na data, at ang tunog ng mga bentilador ay kasing hina ng hangin. Ang sistema ng artificial intelligence ng kumpanya ay nagsusuri ng mga imahe mula sa libu-libong kamera sa buong lungsod. Hindi sa paraang simple tulad ng nakita ni James sa maraming lugar, kundi sa pamamagitan ng isang napakasopistikadong teknolohiya ng pagkilala sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ipinaliwanag ng isang technical assistant, "Dito, hindi lamang kami nagsusuri ng mga imahe, hinuhulaan din ng AI ang mga panganib bago pa man mangyari ang insidente." Tumingin si James, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ibig sabihin, kayang hulaan ng sistema? Tumango si Ginoong Hoang, "Tama. Ayaw naming tumugon pagkatapos mangyari ang insidente. Gusto naming pigilan ito bago pa man magsimula." Iyon ang teknolohiya na kahit maraming kumpanya sa Amerika ay hinahabol pa. Lumapit si James sa isang screen na nagpapakita ng isang pagsubok. Isang video ang lumabas, isang kamera na sumusubaybay sa isang abalang intersection. Automatikong minarkahan ng AI ang mga hindi pangkaraniwang galaw gamit ang isang berdeng kahon, sinusuri ang bilis, direksyon, at nagbibigay ng babala sa loob ng isang segundo. Huminga ng malalim si James. Sa Amerika, sinusubukan pa lang ang teknolohiyang ito. Ngumiti si Ginoong Hoang, "Dito sa Pilipinas, ipinatupad na namin ito. Hindi maingay, hindi magarbo, simple lang na ginagawang mas ligtas ang buhay." Ang pangalawang laboratorio ay mas nakagugulat pa. Ito ang lugar ng pagsubok para sa mga robot na taga-subaybay. Mga maliliit na robot na tumatakbo sa pasilyo, may mga sensor sa lahat ng panig, at kayang kilalanin ang mga mukha at iulat ang mga hindi pangkaraniwang aktibidad. Yumuko si James upang tingnan ng mabuti. "Kayo ba mismo ang gumawa ng software?" Tumango ang isang batang inhinyero. "Opo, kami po. Ang grupo po namin ang gumawa ng algorithm para sa pagproseso ng data. Ginamit po namin ang isang open source platform at pagkatapos ay pinabuti namin ito." Nagulat si James at kinailangan niyang magtanong, "Saan ka nag-aral?" Ngumiti ang inhinyero. "Dito lang po sa bansa, sir. Sa Universidad ng Pilipinas po. Ngunit mahilig po akong mag-aral ng AI mula pagkabata kaya't nag-aral po ako ng mag-isa." Tiningnan ni James ang kumpiyansang mga mata ng batang inhinyerong iyon at naramdaman niya ang isang kakaibang bagay. Isang pagpapakumbaba ngunit puno ng tapang, isang bagay na bihira niyang makita sa mga inhinyero sa Amerika. Ang buong laboratorio ay puno ng mga batang mukha, nasa kanilang mga 20s at 30s, ngunit puno ng sigasig at napaka-focus kaya't walang nakarinig sa pagbukas ng pinto. Nagtatrabaho sila hindi upang ipagmalaki ang teknolohiya, kundi para sa isang mas simpleng dahilan, upang gawing mas ligtas ang buhay ng mga Pilipino araw-araw. Sa oras ng tanghalian, dinala ni Ginoong Hoang si James sa isang simpleng kainan kasama ang mga inhinyero. Ang usapan sa simula ay tungkol sa teknolohiya, ngunit kalaunan ay napunta sa mga kuwento tungkol sa buhay. Sinabi ng isang batang inhinyero, "Nagtatrabaho po ako sa larangang ito dahil gusto kong maging ligtas ang aking anak kapag nag-aaral siya sa gabi." Sumunod naman ang isa, "Dito po sa Pilipinas, hindi lang po kami gumagawa ng teknolohiya para ibenta. Ginagawa po namin ito dahil dito kami nakatira, dito ang aming pamilya, dito ang aming mga kaibigan. Bawat tampok ng software ay nagmumula sa tunay na buhay." Nakinig si James na may pagkaantig. Sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mapagkumpetensyang kapaligiran ng Silicon Valley, kung saan ang mga tao ay nag-iisip lamang ng kita, posisyon, at presyo ng stock, nakalimutan niyang ang teknolohiya ay nilikha upang maglingkod sa mga tao. Sa Pilipinas, nakita niya ang diwang iyon ng mas malinaw kaysa sa anumang lugar. Sa pagtatapos ng unang araw ng trabaho, tumayo si James sa harap ng gusali, huminga ng malalim. Ang sikat ng araw sa hapon ay kulay ginto. Ang mga taong pauwi na ay payapa, hindi nagmamadali, hindi pagod. Naisip niya, "Hindi ko inakala na ganito nakalayo ang narating ng Pilipinas. Hindi ko inakala na ganito kahuhusay ang mga Pilipino. At hindi ko inakala na ang isang lugar na
Itinuring kong papaunlad pa lamang ay makapagbibigay sa akin ng isang napakalaking aral. Iyon ang araw na nagsimulang mapagtanto ni James. Ang Pilipinas ay hindi lamang moderno, mayroon din itong isang umuusbong na kinabukasan sa teknolohiya na hindi pa gaanong napapansin ng mundo. Mga kababayan, kung ang teknolohiya ay nakapagpagulat kay James at ang ligtas na edukasyon para sa mga bata ay nakapagpaantig sa kanya, ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas ang siyang pinakamalaking dagok ang sandaling nagdala sa kwento sa rurok ng emosyon. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa gitna ng Metro Manila at ito ay ganap na nagpabago sa pananaw ni James sa bansang ito. Noong hapong iyon, banayad ang sikat ng araw. Pagkatapos ng klase, nagpaalam si Mark sa kanyang mga magulang na pumunta sa isang parke malapit sa kanilang kondominium upang maglaro ng soccer kasama ang kanyang mga kaibigang Pilipino. Pumayag sina James at Sarah, unti-unti na silang nagtitiwala sa kanilang kapaligiran. Masayang tumakbo ang bata na may ngiting parang isang maliit na araw. Nagtatrabaho si James sa mesa habang si Sarah naman ay naghahanda ng isang simpleng hapunan. Tahimik ang apartment at ang hangin mula sa balkonahe ay malamig. Biglang nagring ang telepono ni James, isang hindi kilalang tawag mula sa isang lokal na numero sa Pilipinas. Sinagot ni James ang tawag, medyo kinakabahan. Sa kabilang linya ay isang kalmado ngunit mabilis na boses ng isang batang lalaki. Kayo po ba ang tatay ni Mark? Ako po ang manager ng parke. Nadulas po si Mark habang naglalaro ng soccer. Hindi po malubha, pero mukhang masakit po ang kanyang bukong-bukong. Tumawag na po kami ng ambulansya. Pwede po ba kayong pumunta dito ngayon? Mabilis na tumibok ang puso ni James. Tumayo siya at sumigaw. Sarah, nahulog si Mark. Nagmamadaling bumaba ang mag-asawa sa elevator. Pagdating sa parke, agad na nagulat si James. Hindi tulad sa Amerika, kung saan kailangan mong maghintay ng 10, 15 o kahit 30 minuto para sa isang ambulansya. Dito, isang maliit na ambulansya ang agad na dumating sa gate ng parke. Dalawang medikal na tauhan na nakasuot ng malinis na uniforme ang mabilis na sinusuri si Mark. Nakaupo si Mark sa isang bench. Medyo nakakunot ang noo dahil sa sakit ngunit kalmado pa rin ang kanyang mukha. Isang batang medikal na tauhan ang naglalagay ng benda sa kanyang bukong-bukong habang sinasabi, "Huwag kang mag-alala bata, maliit na pilay lang ito, susuriin ka namin ng mabuti." Nang makita niya ang kanyang mga magulang, nagsalita siya, "Huwag po kayong mag-alala tay, nay. Nahulog lang po ako." Yumuko si James upang yakapin ang kanyang anak. Namumula ang kanyang mga mata sa takot. Tumayo ang medikal na tauhan at magalang na bumati. "Huwag po kayong mag-alala, sir, ma'am. Ayos lang po ang bata. Ngunit para makasiguro, dadalhin po namin siya sa pinakamalapit na health center para sa isang X-ray. Mabilis lang po ang lahat ng proseso dito." Mabilis lang. Inulit ni James ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Sa Amerika, ang pagsusuri lamang sa emergency room ay aabutin na ng ilang oras, hindi pa kasama ang paghihintay na magbayad ng deposito, ang proseso ng insurance, at ang paghihintay sa doktor. Ngunit dito, para bang lahat ay nakahanda na. Ang maliit na ambulansya ay mabilis na dumaan sa mga kalye. Walang maingay na sirena, walang gulo. Tanging ang tunog lamang ng makina at ang malumanay na boses ng medikal na tauhan na ginagabayan si James sa pagpuno ng impormasyon sa isang tablet. Ilagay niyo lang po ang pangalan, edad, at address kung saan kayo pansamantalang nakatira. Ang iba po ay automatiko na naming makukuha sa sistema. Tiningnan ni James ang touchscreen. Ang lahat ng operasyon ay napakabilis, katulad ng mga modernong sistema ng ospital sa Singapore. Wala pang 10 minuto, huminto ang sasakyan sa isang health center sa lungsod. Isang maliwanag na gusali, malinis, at may mga karatula sa wikang Filipino at Ingles. Nagkatinginan sina James at Sarah, hindi pa sila nakakita ng isang pampublikong health center sa Amerika na ganito kaayos at moderno. Pagpasok sa lobby, natigilan si James. Walang mahabang pila, walang sigawan, walang nagsisiksikan. Isang nurse ang agad na lumapit, kinuha ang impormasyon mula sa mga tauhan ng ambulansya at dinala ang pamilya sa isang silid pagsusuri. "Dito po kayo, i-x-ray po namin si Mark ngayon din. 5 minuto lamang,
Dinala si Mark sa silid ng X-ray. Ang mga makina ay makintab at may banayad na amoy ng disinfectant. Mabilis na kumilos ang technician. Maliit na pilay lang po, hindi po apektado ang buto. Sa bahay, lagyan niyo lang po ng yelo at magpahinga ng ilang araw. Ayos na po siya. Huminga ng maluwag si James. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng kanyang asawa, masaya at muntik ng mapaluha. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa dumarating. Nang buksan ni James ang kanyang pitaka upang magbayad, mahinang sinabi ng nurse, "Hindi na po kailangan, sir. Ang mga ganitong emergency ay sakop na po ng tulong. Kung kailangan niyo po ng ulat para sa inyong international insurance, ipiprint po namin agad." Natigilan si James. Nanlaki rin ang mga mata ni Sarah, hindi makapaniwala. Sa Amerika, ang ambulansya lamang ay aabot na sa $2,000 hanggang $5,000, hindi pa kasama ang X-ray na hindi bababa sa $800 at ang mga bayarin sa doktor at emergency room. Dito, libre lahat. Muling nagtanong si James, "Talaga po bang walang bayad?" Ngumiti ang nurse. "Opo sir, dahil iyon po ang aming responsibilidad." Isang simpleng pangungusap, ngunit nanginginig ang buong katawan ni James dahil alam niya kung gaano kahirap ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa kanyang sariling bayan. Sa Amerika, ang pangangalagang pangkalusugan ay isang labanan sa pagitan ng pasyente at ng napakalaking mga singil. Samantalang sa Pilipinas, ito ay isang serbisyo ng tao para sa tao. Pag-aalis sa health center, muling tiningnan ni James ang gusali. Sa kanyang isip, sunod-sunod ang mga tanong. Paano nagagawang maglingkod ng ganito kabilis ng isang bansang inakala kong mahirap pa? Paano naging ganito kaayos, kabait, at kamahinahon ang serbisyong medikal? At paano nila itinuturing na isang karaniwang bagay lamang ang pagtulong sa aking anak? Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na damdamin, pasasalamat, pagkaantig, at hiya. Hiya dahil sa kanyang mga maling akala. Hiya dahil inakala niyang ang Pilipinas ay isang bansang sumusubok lamang na makahabol, ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Hindi lamang nakahabol ang Pilipinas, nilalampasan pa nito ang mga bagay na pinoproblema pa ng maraming mauunlad na bansa. Noong gabing iyon, pag-uwi sa apartment, agad na nakatulog si Mark dahil sa pagod. Nakaupo sina James at Sarah sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa ilog Pasig. Mahinang nagsalita si Sarah. "Nakikita mo ba, kahit sa maliliit na bagay, ginagawa ng mga Pilipino ng may buong kabaitan." Tumango si James, ngunit namumula pa rin ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Hindi pa ako nakakita ng isang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na ganito kabilis tumugon. At hindi pa ako nakakita ng isang lugar na ganito kahalaga ang tingin sa aking anak." Inilagay ni Sarah ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang asawa. "Sa tingin ko, ito ang lugar kung saan dapat lumaki ang isang bata." Tiningnan ni James ang lungsod na payapang natutulog sa ilalim ng mga ilaw at sa kanyang puso, isang malinaw na pangungusap ang umalingaw-ngaw. Pilipinas, kung saan ang kaligayahan ay isang normal na bagay, isang bansa kung saan ang kabaitan ay hindi isang luho, isang sistema kung saan ang tao ang inuuna. Isang bansa na nagpatigil sa mga taong mula sa nangungunang kapangyarihan sa mundo sa paghanga. Noong gabing iyon, matagal nagising si James. Alam niyang, ang maliit na pangyayaring ito ang siyang nagbigay diin sa lahat ng kanyang nakita at ito ang naging huling piraso na nagdala sa kanya sa pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Mga kababayan, pagkatapos ng lahat ng pagkabigla mula sa paliparan, infrastruktura, kaligtasan, edukasyon, teknolohiya, hanggang sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan na mabilis at maalalahanin, ang sandali ng kaliwanagan ni James ay dumating hindi sa gitna ng ingay, kundi sa isang gabing napakatahimik at ordinaryo. Noong gabing iyon, mahimbing nang natutulog si Mark pagkatapos ng kanyang pagkahuhulog. Si Sarah ay nakahiga sa tabi, abala sa kanyang laptop. At ang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa kanyang payapang mukha. Si James naman ay nag-iisang nakatayo sa balkonahe ng kanilang apartment sa ika-25 palapag, pinagmamasdan ang nagniningning na Metro Manila na parang isang kalawakan. Malamig ang hangin sa gabi, dala ang amoy ng mga halaman mula sa kalapit na parke.
Ang tunog sa ibaba ay ang mga sasakyang dumadaan at ang mga tawanan ng ilang grupo ng mga kabataan. Isang lungsod na may mahigit 10 milyong katao, ngunit napakatahimik pa rin kaya't nagulat ang isang Amerikanong lalaki. Pumikit si James ng matagal at pagkatapos ay dumating ang sandali ng kaliwanagan na parang isang mainit na liwanag. Lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa Pilipinas ay mali pala. Naalala niya ang mga taon sa Amerika, ang mga umagang puno ng takot kapag inihahatid niya ang kanyang anak sa paaralan, ang mga balitang puno ng masasamang pangyayari. Ang mga oras ng paghihintay sa ospital, ang mga gabing hindi makatulog dahil sa tunog ng mga helicopter at sirena. Naalala niya ang kanyang mga kaibigan, mga kasamahan, at ang mga mukhang laging tensyonado at nag-aalala kahit na nabubuhay sa tinatawag na pangarap na buhay. At pagkatapos ay inihambing niya ito sa kanyang mga nakita sa Pilipinas sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga batang malayang naglalaro sa gabi, ang mga estudyanteng payapang naglalakad sa hating gabi, ang mga matatandang nag-ehersisyo sa parke na may mga ngiti, ang mga medikal na tauhan na nagtatrabaho ng may puso, hindi humihingi ng maraming papeles, ang mga batang inhinyero na may pagnanasa sa teknolohiya na parang isang misyon. Ang lungsod na malinis, maliwanag, puno ng buhay ngunit payapa pa rin. Idinilat ni James ang kanyang mga mata, tiningnan ang malawak na lungsod at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang hinaharap. Hindi ang hinaharap na sinusukat sa mataas na sahod o katanyagan, kundi ang hinaharap ng isang masaya, ligtas at malusog na pamilya. Mahina siyang nagsalita na parang kinakausap ang sarili. Ito ang buhay na gusto kong ibigay kay Mark. Lumabas si Sarah sa balkonahe at tumayo sa tabi niya. Walang nagsalita, ngunit pareho silang nagkakaintindihan. Ang sandaling ito ang siyang nagbigay liwanag, ang sandaling nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Pilipinas, isang bansang dati ay hindi nila isinaalang-alang ang siyang nagbukas ng isang bagong pinto na mas malawak, mas mabait at mas makatao kaysa sa anumang lugar na kanilang napuntahan. Iyon ang sandaling nagising si James, ang sandaling nagpasya sa kapalaran ng kanyang buong pamilya. Mga kababayan, kapag isang pamilya ang umalis, maaaring hindi ito pansinin ng Amerika, ngunit kapag sunod-sunod na mga pamilya, mga matatalinong tao, at mga dalubhasa sa teknolohiya ang nagsimulang umalis, hindi na ito isang personal na usapin lamang. Ito ay isang senyales ng isang matagal ng lamat sa lipunan, na dating pinaniniwalaan ni James na nangunguna sa sibilisasyon. Pagkatapos ng isang linggong paglalakbay sa Pilipinas, bumalik si James sa San Francisco, ngunit ang lungsod na pamilyar sa kanya sa loob ng 15 taon ay biglang naging banyaga at malungkot. Nakita niya ang mga kalyeng dati ay masigla, ngayon ay puno ng mga taong walang tirahan. Ang mga tindahang nagsasara ng maaga dahil sa pagtaas ng mga nakawan. Ang mga magulang na naghahatid sa kanilang mga anak sa paaralan na may mabigat na tingin. Ang pakiramdam ng pagkakawatak-watak ay lumitaw ng hindi namamalayan. Ngunit para kay James, malinaw ito na parang isang lumang larawan na kumupas na. Isang matalik na kasamahan ang lumapit at nagtanong, "Ayos ka lang ba? Ibang-iba ka na pagkatapos ng iyong biyahe." Ngumiti lamang si James. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag, kung paano ihambing ang kapayapaan ng Pilipinas sa tensyon at pagod dito. Noong tanghaling iyon, narinig niya ang balita tungkol sa isang gulo malapit sa paaralan ng anak ng kanyang kasamahan. Muli na namang isinara ang paaralan, muli na namang nagpanik sila sa pagtakbo upang sunduin ang kanilang mga anak at muli na namang naranasan ang takot na dinanas na rin niya noong nakaraang buwan. Ang buong opisina ay nabalot ng katahimikan. Walang nangahas na huminga ng malakas. Isang kasamahan ang bumulong sa kanya. "James, pinag-iisipan ko na ring lumipat sa ibang lugar. Hindi na ito isang lugar para sa isang pamilyang mamuhay ng payapa." Ang mga salitang iyon, ang mga buntong hiningang iyon, ay parang isang diin sa katotohanan na hindi maitatanggi ni James. Unti-unting nawawala sa Amerika ang pinakapangunahing bagay ng isang sibilisadong bansa, ang kaligtasan. Hindi nagtagal, kumalat sa kanyang mga kaibigan ang balitang dadalhin ni James ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang kanilang mga reaksyon ay nahati sa dalawa. Ang una ay pagkabigla at hindi paniniwala. Pilipinas?
Imposibleng ganun kaganda doon. Ang tapang mo naman, hindi ko iyan kaya. Mas ligtas ang Pilipinas kaysa sa Amerika? Parang hindi ka panipaniwala. Hindi sila sinisi ni James dahil maging siya, bago umalis ay mayroon ding ganoong mga maling akala. Ang pangalawa ay malalim na pakikiramay. Ang mga ama at ina ay agad na naintindihan ang kanyang ginagawa. Hindi sila gaanong nagsalita, isa lamang ang kanilang tanong. May lugar ba kami diyan para pansamantalang tumuloy? Pinag-iisipan din namin iyan. Noon lamang naintindihan ni James. Hindi lamang ang kanyang pamilya ang gustong umalis sa Amerika. Maraming pamilya ang naghihintay ng isang dahilan, isang pag-asa, isang patunay na sa labas ng Amerika, mayroong lugar na mas ligtas at mas mabait. Ang Pilipinas ay naging isang parola sa gitna ng gabi. Sa huling gabi niya sa San Francisco, tumayo si James sa tabi ng bintana ng kanyang lumang bahay, tinitingnan ang kalyeng dati, ay inakala niyang pag-aarugaan niya habang buhay. Narinig niya ang sirena ng ambulansya mula sa malayo. Isang grupo ng mga kabataan ang nag-aaway sa kanto. Ang mga ilaw ay kumikislap sa mga pader na puno ng graffiti. Pumikit si James at bumuntong hininga. Alam niyang ang desisyong umalis ay hindi na isang pagpipilian. Ito ay isang utos ng puso ng isang ama. At ito ay isang natural na reaksyon sa kalagayan ng Amerika, kung saan ang mga matatalinong tao ay unti-unting umaalis upang humanap ng isang lugar kung saan sila ay mabubuhay, hindi lamang mag-exist. At ang pamilya ni James ay isa lamang sa kanila. Isang maliit na domino na kapag bumagsak ay senyales ng isang nabubuong kalakaran. Ang kalakaran ng mga matatalino, mga may kaalaman, at mga responsableng magulang na pinipiling talikuran ang American Dream upang hanapin ang tunay na buhay at natagpuan nila iyon sa Pilipinas. Mga kababayan, ang kwento ni James, isang Amerikanong negosyante, isang amang dating humahabol sa pangarap na Amerikano, ay nagtapos sa isang ngiting napaka-Pilipino, isang kaligayahang napakasimple at ordinaryo. Isang magandang gabi, pagkatapos ng hapunan ng pamilya, binuksan ni James ang pinto ng balkonahe, tinitingnan ang nagniningning na Metro Manila. Ang mga tulay na tumatawid sa ilog ay parang mga makinang na tela ng liwanag. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas ay katamtaman lamang, banayad na parang hininga ng isang malusog na lungsod. Nakaupo si Mark sa sahig ng sala, nag-aaral habang binibigkas ang ilang bagong salitang Filipino na kanyang natutunan. Ang batang dating takot dahil sa lipunang Amerikano ay ngayon ay may malaking ngiti, walang alalahanin na aayon sa kanyang edad. Lumapit si Sarah at niyakap ang kanyang asawa, bumulong. Nakikita mo ba? Dito, mayroon tayong lahat ng pinakamahalagang bagay. Ngumiti si James. Isang ngiti ng isang taong nakaranas ng pagod, nakipaglaban sa takot, at nakipagbuno sa mga maling akala, at sa huli ay naunawaan na ang kapayapaan ay hindi isang bagay na pinapangarap lamang. Ang kapayapaan ay isang bagay na dapat hanapin. At ang Pilipinas, ang bansang dati, ay wala sa kanilang mga pagpipilian, ang siyang nagbigay sa kanila ng regalong iyon. Isang gabi, habang naglalakad ang pamilya sa tabi ng Ilog Pasig, tumakbo si Mark sa unahan. Tumatawa kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Naglalakad si Sarah sa tabi, ang kanyang mga mata ay puno ng kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. Tiningnan ni James ang kanyang pamilya, pagkatapos ay ang paligid, ang mga inang Pilipina na naglalakad kasama ang kanilang mga anak. Ang mga amang naghahatid sa kanilang mga anak gamit ang motorsiklo habang masayang tumatawa. Ang mga matatandang nag-ehersisyo sa ilalim ng mga ilaw sa parke. Ang mga kabataang umiinom ng milk tea, tumatawa ng malakas, walang inaalala. Lahat ay simple ngunit napakahiwaga para sa isang taong mula sa isang bansang puno ng kawalan ng kapanatagan. Mahinang nagsalita si James, naiintindihan ko na. Sa Pilipinas, ang kaligayahan ay hindi isang karera. Ang kaligayahan ay kung paano inaalagaan ng mga tao ang isa't isa. Hindi sumagot si Sarah, hinawakan lamang niya nang mahigpit ang kamay ng kanyang asawa na parang sinasabing, "Salamat at dinala mo kami dito." Noong bisperas ng bagong taon, nakatayo ang buong pamilya sa gitna ng SM Mall of Asia Bay Area Amusement Park, kung saan ang mga Pilipino ng lahat ng edad ay nagsisiksikan, ngunit may kaayusan at kagalakan, walang tulakan.
Nang sumabog ang mga paputok sa kalangitan, tumingkayad si Mark at sumigaw, "Tatay, sana habang buhay na akong manirahan sa Pilipinas." Simpleng mga salita lamang ngunit tumatak ito sa puso ni James na parang isang kampana. Isang kampanang nagpapatunay na tama ang kanyang desisyon. Isang kampanang nagmamarka sa paglalakbay mula sa isang magulong Amerika patungo sa isang payapa, mabait at umuunlad na Pilipinas. Isang kampanang nagpapatunay na ang isang mabuting buhay ay laging umiiral basta't alam ng tao kung paano ito hahanapin. Mga kababayan, sa milyon-milyong kwento ng pandarayuhan, may mga kwentong maingay dahil sa pera at katanyagan. Ngunit ang kwento ni James ay iba. Isinulat ito ng isang ama, ng isang simpleng kabaitan at ng isang pagnanais na mahanap muli ang tunay na kahulugan ng buhay at ang Pilipinas, ang ating bansa, ang siyang nagbigay sa kanya niyon. Hindi sa pamamagitan ng mga pangako, hindi sa pamamagitan ng mga makukulay na patalastas, kundi sa pamamagitan ng isang payapa, ligtas, mabait, malapit at makataong pamumuhay. Kaya't sa daan-daang bansa sa labas, pinili ang Pilipinas hindi dahil sa mababang halaga ng pamumuhay o dahil madaling manirahan dito, kundi dahil karapat-dapat ang Pilipinas. Kapag sinabi iyon ng isang dayuhan ng may buong puso, iyon ang pinakamalaking karangalan. Mga kababayan, nagtatapos na ang ating kwento ngayon, ngunit ang diwa nito ay tiyak na mananatili sa ating mga puso. Mula sa isang Amerikanong negosyante na may maraming alalahanin, mula sa isang pamilyang tila sanay na sa mga kaguluhan sa kanluran. Ngunit pagkatapos lamang ng isang maikling paglalakbay sa Pilipinas, natagpuan nila ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao, ang kapayapaan at simpleng kaligayahan. Ang Pilipinas, ang ating inang bayan, ay muling nagpamangha sa mundo hindi sa maingay na paraan, kundi sa pamamagitan ng kanyang pang-araw-araw na buhay, mga payapang kalye, mga parking puno ng tawanan ng mga bata, mga mababait na tao, isang ligtas na sistema, at isang maayos na pamumuhay. Kung kayo ay nakaramdam ng pagmamalaki habang pinakikinggan ang kuwentong ito, kung sa tingin nyo ay karapat-dapat mahalin at alagaan ang ating Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng isang like, isang komento, at mag-subscribe sa aming channel. Ang mga maliliit na bagay na ito ay makatutulong sa amin na maipalaganap pa ang maraming magagandang kwento tungkol sa ating bansa upang maintindihan ng mundo, upang mas lalong maipagmalaki ng mga Pilipino at upang mas lalong mapahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway lagi kayong malusog, payapa at ipagmalaki na tayo ay nabubuhay sa isang napakagandang lupain na tinatawag na Pilipinas.